Hello guys, good morning. Galing na naman tayo sa biyahe at ito, kakapark lang natin. And dito ko nga naisip yung pag-share nung insight about doon sa tamang pagpapark. Yung shifting, kapag galing ka sa drive, tapos magpapark ka. Marami din nagtatanong kung paano nga ba kasi may nagsasabi makakasira daw ng transmission kapag hindi properly na follow yung sequence sa tamang pagpaparking. I-share ko yung insight ko, yung practice ko, at saka yung reason behind doon. Kaya tara, samahan nyo ako dito. Bilang nagda-drive ng automatic na sasakyan ngayon, inaral ko din siya, nag-research din ako about doon sa kung paano nga ba. Tsaka based dito sa na-experience ko sa sasakyan. Kasi before, galing din ako sa ang dinadrive ko manual na sasakyan. So, hindi ko pa na-encounter. Nakapag-drive din ako ng automatic pero parang kapag kasi paminsan-minsan mo lang, hindi mo masyadong ma-observe yung nagiging parang effect sa sasakyan ng mga practices na ginagawa mo, lalo kung pa isa-isang beses lang sa isang buwan or yung hindi siya ganun ka-often ginagamit. Kasi ako before, ayan, manual talaga yung ginagamit ko. So ngayon, nung nagkaroon tayo ng automatic na sasakyan, meron akong mga practices like specifically dito sa shifting sequence sa automatic na parang may kakaibang ginagawa dun sa sasakyan. Kapag nag-shift ako, merong parang jolt ba, yung biglang kapag galing ka naman sa park tapos ililipat mo ng shift, may kakaibang feel dito sa sasakyan, yung parang nagjo-jolt siyang ganan. So inobserve ko, tsaka nag-research din ako about dun sa tamang practice, yung sequence. So ako ngayon, kumbaga galing na kayo sa parking spot nyo, nahanap nyo na yung parking spot nyo galing sa pag-drive, nakatigil na kayo, i-share ko kung paano yung ginagawa ko dyan. So ito, ipakita ko lang sa inyo itong shift lever natin, tsaka itong mga konting features dito sa sasakyan. So ito ko ngayon, currently nasa park na yung gear ko. Meron tayo ditong PRNDM. So kapag manual, yan usually yung makikita natin. Merong sa ibang sasakyan PRNDL, which means yung low. Meron pa ding low 1, L1, L2, ganon. So dito sa sasakyan natin, PRNDM, M means yung manual mode nya. Kasi pag inilagay mo dyan sa M, yan yung first gear, second gear, ayan, ganun. So, pwede mo na siyang ilipat-lipat yan. Okay, so yun yan, yung M yan. O, kung ngayon, nandito na ako sa neutral, ito naman reverse, and then park. So, ang i-explain ko ngayon kung paano yung ginagawa ko na sequence ba kapag nakapag-park na. So, ngayon, nasa park na tayo, and naka-engage itong handbrake natin. By the way, electronic parking brake. Shift lever natin, meron siyang plus minus dito. Dito mo sineselect yung manual mode. So ngayon naka-park yan, naka-engage yung parking brake. Kapag dinisengage natin, ayan, mawawala siya. And magpo-prompt dyan yung parking brake off para i-notify ka. So ngayon, naka-apak na ako sa brake nito. Ang ginagawa ko, kunwari, galing tayo sa drive. Ayan, galing tayo sa drive. So, narinig nyo yun, parang dahil ginalaw-galaw ko yung kanina. May parang jolt na naramdaman sa sasakyan. So, ang ginagawa ko, kung galing sa drive, eto, naka-brake na ako. Ang ginagawa kong shifting sequence, punta ko sa neutral. So neutral meaning lahat ng free, neutral yung gear mo. Ngayon, i-engage ko na yung parking brake ko.
And then after nyan, nakaapak ako sa brake, saka ko ilalagay dito sa parking. So, bakit ganun yung sequence and bakit ko pina-follow yun? Before, hindi ako particular doon. Ilalagay ko lang sa drive, diretso ng park. So, parang ganun lang. Pero may time, naging na-experience ko usually, dahil nga hindi ko siya ganun, hindi ako nagpe-pay attention masyado doon. Every time na mag-start ako, so kunwari mag-start ako, nakapark ganyan, tapos inilipat ko sa drive, may parang biglang jolt eh. So parang nararamdaman mo yung gear, kakaiba, parang naka-engage na siya. Simula noon parang nilagyan ko na lang siya. Nag-search ako kung paano nga bang tamang sequence. Kaya ang ginawa ko, neutral, tapos parking brake, engage ko yung sa handbrake, saka ko ilalagay sa park. So bakit ganun? That way, yung force nung sasakyan, kung naka-level ka man or sa incline ka naka-park, ang nag-hold nung weight nung sasakyan ay yung handbrake, yung preno. Kapag diniretso pala natin sa park, meron siyang tinatawag na parking pole lang. Parang kung familiar kayo sa roleta, yun yung gumagalaw dun sa roleta, na parang maliit lang na naglalak nung gear para mag stay siya doon sa position na yon. Kapag ganun, parang binibigyan mo kapag hindi mo pinractice yung galing sa drive tapos diretso ka na agad sa park. Ngayon yung weight ng sasakyan na andoon sa parking pole. Yung parking pole, maliit lang siya na parang naglalak sa gear. And hindi siya ganun katibay para suportahan yung weight ng sasakyan. O kaya nakapark ka, hindi sinasadya nasagi yung sasakyan mo, syempre magmo-move yan dahil sa impact. Kapag ganun, ang masyadong napupuwersa yung parking pole, which is yung maliit nga na parang naglalak sa gear. Unlike kapag nasa neutral ka, ilagay mo sa neutral, tapos naka handbrake ka, yan, naka parking brake ka na, yung weight niya na doon lahat sa parking brake, which is yun naman talaga yung trabaho niya para i-hold sa position yung sasakyan. And then kung sakali man na yun nga, kunwari biglang nasagi yung sasakyan mo, nagkaroon ng impact, lahat ng impact yung brake yung sasalo, hindi niya madadamage yung transmission mo, kasi pag transmission ang pinag-uusapan, mas malaking gastos yan sa repair. Unlike kung sa mga brake lang, kasi brake usually mas mine-maintain natin yan kasi consumable yan. So that way, mas mape-prevent natin yung damage. Tsaka ako personally, ayun nga, kapag nag-start ako before from park, kapag nag-shift ako dyan from park to drive, ano siya kagad yung parang biglang gusto niya na kagad gumalaw. Kasi nga hindi naka-engage yung brake niya. Kumbaga may allowance dun sa parking brake, kaya parang galaw siya kagad. Unlike kasi kapag syempre, 'di ba, pag paalis na tayo, galing ka sa park, lipat mo sa drive, then pwede nang i-release yung handbrake, o kaya galing ka sa park, naka-brake ka, release mo yung handbrake, parang mas free gumalaw yung sasakyan. And then yun nga, simula nung pinractice ko yun, hindi ko na masyadong na-experience yung parang jolt sa sasakyan. Mas ano na siya, mas smooth na mag-drive pag galing sa parking. So yun lang, yun yung practice na ginagawa ko. Pwede nyong i-comment din sa comment section below kung ano ba yung mga advice or ano na mai-share nyo pa, tsaka yung dahilan ba. Kasi ako, research ko lang, hinanap-hanap ko lang, tapos ino-observe ko lang dito sa sasakyan.
siguro dun sa observation ko naman sa ginawa ko, parang na-improve naman. So feel free na i-share yung ano, para din naman syempre sa kaalaman, dagdag kaalaman, or para din sa mga viewers, dagdag kaalaman nila. So yun, i-wrap up ko lang. Kapag galing ako sa drive, nag-drive ako, ang ginagawa ko, pag drive, then stop, tapak sa brake, and then pagkatapak sa brake from drive, ilalagay ko sa neutral. And then pagkalagay ko sa neutral, naka-brake pa din ako, engage ko na yung parking brake. So ngayon, naka-hold na yung parking brake na yan. After nyan, saka ko naman ilalagay na sa park, and then release na yung brake. So yun na yung sequence niya. From drive, brake, tapos neutral, tapos engage ng handbrake, and then park. Saka ko naman ngayon i-off na yung sasakyan. So ayun, based sa aking observation, mas smooth na, nawala na yung parang biglang magka-clank dun sa ilalim na parang naririnig mo. And para bang kapag ganun, may friction parang yung shift lever mo parang lumalaban siya. So simula nung pinractice ko yun, nawala na. So yan, feel free to comment down below kung ano yung mga practice nyo na mas makakatulong para sa longevity nung transmission natin, or para makaiwas sa mga ganong problema. Yun lang, salamat.